Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw po sa inyo. Meron pa po tayong isang channel na pinangalanan ko na Kulba. May mga kwento po doon at ipipin ko na lang po sa comment section ng kanyang link para makita nyo agad. Maraming salamat po sa inyo. Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari sa isang baryo na matatagpuan sa Capiz way back 1988. Sa mga panahon po na ito ay nakatira pa kami sa bundok. Hindi pa masyadong marami ang mga taong nakatira doon at yung mga bahay ay malalayo sa isa't isa. Maliban dito, may kalayuan pong bayan namin mula sa baryo. Kaya medyo mahirap para sa amin, lalo na kapag merong nagkakasakit. Hindi naman namin inaasahan na magkakaroon kami ng karanasan sa aming purok. Bali po sa purok na ito ay magkakapamilya lang din naman kami. Side po ng aking nanay. Pero yung tatay ko ay nakatira malapit sa bayan. Pero nang dahil mahal niya ang aming ina ay sumama ito. Isang hapon pagkatapos naming magmerienda ay nagreklamo itong pinsan ko na masakit daw ang kanyang tiyan. Ilang beses na daw itong tumungo sa banyo pero wala namang lumalabas. At nakikita namin sa kanyang muka na parang pagod na pagod po ito. Wala naman itong trabaho pero palagi itong puyat. Kaya naman nagsabi na itong si Lolo na mas mabuti na patignan siya sa bahay paggamutan na merong kalayuan mula sa aming bayan. Siguro mga 1 oras din ang biyahe mula sa aming baryo. Ano ba kasing ginagawa mo tuwing gabi? Bakit ka nagpupuyat? Wala ka namang trabaho. Magpatingin nga kayo doon sa bahay paggamutan. Maaga pa naman at tignan mo yung mukha mo. Namumutla. Hindi ko rin alam, Lo. Hindi ako makatulog tuwing gabi. Pakiramdam ko, merong nakatingin sa akin. Kahit na wala naman. Guni-guni mo lang yan. Huwag kang masyadong praning. Tinawanan naman ng aking pinsan ng ilan ko pang mga pinsan. At hindi nga nagtagal, ang isa kong tiyo ay sinamahan itong pinsan ko na tumungo sa bahay paggamutan para matignan. Makalipas ang mahigit 2 oras ay nakabalik din naman ang mga ito. Normal naman daw ang lahat. Wala namang problema sa kanyang katawan. Kaya naman labis din ang aming pagtataka. Bandang 8:00 ng gabi ay umuwi na ako sa bahay kasi galing ako sa bahay ng pinsan kong ito na tawagin natin sa pangalang Ruel. Bale, nasa 20 anyos na po siya nung time na to. At ako naman ay nasa 16 pa lang. Sinabi ko naman kay nanay at tatay kung anong kalagayan ni Ruel. At nakampante naman sila. Kasi nga, wala namang problema ayon sa mga sumuri sa kanya. Bandang 9:00 ng gabi, sa kalagitnaan ng aking pagtulog, ay nagising kami sa alulong ng mga aso. Bali meron pong 2 aso ang aking lolo. May katandaan na rin ang mga ito at malimit po kung umalulong ang mga ito. Kaya naman kinilabutan kami kasi alam namin na meron silang pinapahiwatig o baka meron silang nakitang hindi maganda sa mga sandaling ito. Kami naman ang aking mga magulang ay lumabas ng kwarto at nakiramdam. Nakikinig sa mga aso naming nag-iingay. At makalipas lang ilang sandali ay nakarinig kami ng kalampag sa likod ng bahay. Bahay po ito ng pinsan kong si Ruel. Kaya naman tumungo kami sa isang bintana na kung saan makikita ang kanilang bahay. Malapit lang naman po ito sa amin. Kaya naman matatanaw namin. Tay, parang kina Ruel yun ah. Ano kayang nangyayari doon sa kanilang bahay? Ano kayang problema? Parang merong mali. Parang may hindi tama. Malakas pong kutob ko. Yan din ang kutob ko. Parang merong umaaligid ngayon dito sa atin.
Baka magnanakaw. Maging alerto kayo. Hindi ito ang unang pagkakataon na nanakawan tayo dito ng mga manok. Pakiramdam tayo. Nakiramdam kami, Sir Chris. Mahigit 1 oras. Pero yung mga aso ng aking lolo ay panay pa rin ang alulo. Tahol ng tahol ang mga yon na para bang meron silang nakitang hindi maganda. Kaya naman labis ang aming pagtataka. Makalipas ang ilang sandali ay narinig namin na parang nag-uusap si Ruel at lolo. Yung matanda ay tila ba nag-aalala sa kanya. Kaya naman tumungo na kami sa kanilang bahay. Pagkarating namin doon ay nakita namin si Ruel. Walang damit pang itaas. Tapos ang kanyang mga mata ay nanlalalim. Hindi po siya mapakali, balisa at para bang merong problema. Tapos panay din ang tingin niya sa labas ng bintana na para bang meron siyang hinahanap. Kaya naman tinanong namin kung anong problema. Kasi ang kanyang kinikilos ay para bang hindi na tama. Anong problema mo? Anong ginagawa mo doon sa likod ng bahay, ha? Tumingin ka sa akin. Huwag kang tumingin sa labas ng bintana. Anong problema mo? Kung meron kang pinagdadaanan, sabihin mo sa amin. Huwag mong itago. Lo, parang may mali sa akin. Tuwing gabi gising na gising ang aking diwa. Hindi pa ako nakakaramdam ng puyat. Hindi ko alam kung bakit, Lo. Tulungan niyo ako. Pagod na ako. Dito na kami naginala na merong kababalagan na nangyayari kay Ruel. Sigurado si tatay na merong mali. Hanggang sa nagsabi ito na tumawag kami ng albularyo. At matapos talaga niyang sabihin ang mga salitang ito, Sir Chris, ay bigla pong namatay ang lahat ng nakasinding kasera nang dahil umihipang malakas at malamig na hangin papasok sa bahay. Tapos dito na kami kinilabutan. Nagtayuan ang aming mga balahibo habang nakatingin sa labas ng bintana. Maliwanag pong buwan, kaya naman nakikita namin ang labas. Agad naman naming sinindihan ang mga gasera at matapos namin gawin to, ay dito na tumunog ang tiktik. Paulit-ulit. Nagbibigay pahiwatig daw ito na merong umaaligid na aswang sa amin. Hanggang sa lumabas na nga kami ni tatay at tumungo sa bahay ng isang albularyo na nakatira sa pinakasulok po ng aming baryo. Bali ang kanyang bahay ang huling madadaanan bago marating ang kabilang baryo. Kumbaga, yung kinatitirikan po ng bahay niya ay parang boundary na. Kaya naman medyo malayo pang aming lalakarin. Subalit naglakas loob na lamang kami ni tatay. Ang bawat isa sa amin ay meron pong hawak na itak at nararamdaman namin na meron talagang nakasunod pero hindi lang nagpapakita sa amin. Sinusundan din kami ng tunog na tiktik kaya naman kinikilabutan ako sa bawat pagtunog niya. Hindi pa man kami nangangalahati ay dito na po ako napahiyaw sapagkat nakakita ako ng malaking aso na payat. Tapos ang kanyang ulo ay medyo malaki. Hindi po talaga pangkaraniwan sa unang tingin at si tatay ay tumingin din sa bahagi na kung saan ko siya nakikita. Nang makita rin niya ito ay agad siyang napasigaw kasi natakot din po ito. At ito rin kasing unang pagkakataon na nakakita siya ng ganon. Kaya naman nakakahilakbot ang karanasan ito. Sabi pa ni tatay, magpatuloy lamang kami. Nagparinig din po ito sa aswang na yun na kapag aatake siya ay hindi rin kami magdadalawang isip na makipagbuno sa kanya hanggang kamatayan. Dinaanan lang namin siya. Tumingin lang kami ng direkta sa aming daan. Kumbaga, hindi namin siya pinansin. Pero alerto kami sa mga sandaling ito kasi alam namin na anumang oras ay handa siyang umatake. Nagdasal din po kami ni tatay na sana gabayan kami ng kataas-taasan nang sa ganon ay hindi kami atakin o ano man dyan. At narinig niya ang aming dasal. Nalampasan namin ang aso na iyon at nang marating namin ang bahay ng albularyo ay labis din ang kanya pagtataka kung ano ang aming kailangan. Pero sa kabila nito, inaasahan niya ang pagdating namin. Naramdaman daw niya na merong mangangailangan ng kanyang tulong at kami na ngayon. Sinabi naman namin ng lahat sa kanya at napamura pa ito kasi meron siyang hinala
na baka si Rowel ay niyanggaw at malapit nang maging ganap na aswang. Kaya naman dali-dali rin kaming bumalik sa bahay namin na kasama siya. At nang madaanan namin ang bahagi na kung saan namin huling nakita ang aso, ay wala na ito. Pagkarating naman namin sa bahay, ay agad naming nakita si Rowel na nakaupo at inaalalayan siya ni lolo at nanay, pati na ng aking mga pinsan, kasi nawalan daw talaga ito ng malay. At pagkagising niya, ay hindi na niya makilalang bawat isa sa kanila. Dito na rin naginalang albularyo na nandoon pang aswang sa paligid ng kanilang bakuran, at siya ang dahilan kung bakit nagkakaganoon si Rowel. Niyanggaw to. Sigurado ako. Malapit na siyang maging aswang. Ang nagyanggaw sa kanya, kakilala niya. Kaya pala ilang gabi na siyang hindi makatulog na maayos. Kaya pala lagi itong puyat. Ito na palang nangyayari sa kanya. Gamutin mo siya. Tulungan mo kami. Ako nang bahala sa kanya. Lumabas muna kayo at magbantay. Lumabas naman kaming lahat at ang bawat isa sa amin ay meron pong hawak na itak. Makalipas lang mahigit kalahating oras ay bigla pong sumuka si Rowel. Itim na likid daw ang unang lumabas sa kanyang bunganga at nasundan po ito ng maliit na sisiw na kulay itim. At agad naman itong dinakip ng albularyo at nilagay sa pulang tela, saka binalot para hindi na makaalis. Sabi naman niya siya na lang daw ang bahala sa sisiw. Ito daw ang namuo sa tiyan ng aking pinsan. Hinawaan talaga siya ng pagiging aswang. Makalipas ng ilang sandali ay bigla po itong nawalan ng malay. Talagang wala ng lakas ang kanyang katawan at tinayaan na lang namin siyang makatulog nang sa ganon ay makapagpahinga rin po ito ng maayos. Kaya hinayaan namin. Makalipas ng isang oras ay tumunog ang tiktik. Kaya naman nagparinig na ang albularyo nang sa ganon ay malaman ng aswang na handa kaming makipagpatayin sa kanya. Hindi namin alam kung bakit nawalang takot namin. Siguro nang dahil rin sa albularyo kasi nga matapang po ito at malakas ang kanyang dating. Kumbaga, meron po itong aura na nakakahawa. Basta hindi ko po maipaliwanag. Huminto lang naman sa pagtunog ang tiktik at hindi na nasundan pa. Makalipas ulit ang isang oras ay nagsabi nitong albularyo na mananatili ito sa bahay namin hanggang sa sumikat ang araw. Nang sa ganon ay mabantayan ang kalagayan ni Rowel kasi baka babalikan siya at merong gawing hindi maganda sa kanya. Malalaman lang daw namin ng lahat pag nagising na siya. Bandang 6:00 ng umaga ay ginisingan namin si Rowel at pilit naman niyang inalala kung saan siya uling kumain. Bumalik na rin po ito sa tamang pag-iisip. Malaking tulong sa amin ang albularyo kasi nang dahil sa kanya ay naging magandang sitwasyon ni Rowel at hindi po ito natuluyan. Nagpaalam naman po ito bandang 7:00 ng umaga at sabi niya babalik siya pagkalipas ng 3 araw. Sabi naman ng pinsan ko marami siyang mga kinainan noong mga nakaraang buwan pero may isang kakilala daw siya na nag-alok sa kanya ng pagkain na medyo malansa at parang walang asin daw yung pagkain. Hindi naman daw niya inubos yon pero malaki talagang duda niya na ang pagkain na yun ang dahilan kung bakit siya nahawaan ng pagiging aswang. Sigurado daw ito. Kaya naman sabi namin, ipaalam niya kung sino ang kakilala niyang iyon. Pero tumanggi ito sapagat babae at nililigawan pala niya nung time na to. Nakatira daw sa kabilang bayan. Pero sabi ni Lolo sa kanya, wag na niyang ipagpatuloy ang panliligaw nang dahil sa hindi magandang kanyang kahihinatnan. Hindi rin daw kasi niya alam na merong lahing aswang iyon. Kaya naman hinintungan ni Rowel ang panliligaw sa babaeng yon nang dahil mapapahamak lamang siya. Ilang gabi pa naman kaming binulabog pero nagiging alerto lamang kami at hindi kami nagpapadala sa takot nang dahil ito rin ang sabi ng albularyo sa amin. Dapat maging matatag daw kami at huwag naming ipakita na takot kami sa aswang kasi ito ang kanilang gusto. Babalik-balikan lamang kami
Makalipas ng 3 araw ay bumalik ang albularyo sa bahay at napansin namin na meron po siyang mahabang kalmot sa kanyang mga binti. At kinuwento rin niya kung paano siya nagkaroon ng kalmot. Sabi naman niya sa amin ay huwag daw kaming mabahala sapagkat nalampasan na rin naman niya ang nilalang na iyon. Ang dahil wala rin daw itong takot kahit na makipagbuno pa ito. Kinamusta naman niya si Ruel at nakita niya na masigla na ito at wala ng problema. Ito lang naman pong may ibabahagi ko sa inyo. Hindi na rin nasundan ang karanasan namin ito sapagkat tinulungan talaga kami ng albularyo. Maraming salamat po sa pagkakataon nito, Sir Chris. Hanggang sa muli po. Hanggang dito na lang ang aming kwento. Maraming salamat.